Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? At muli, ito po si Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng ating maiksing opinion, reaction at komento sa mga maiinit na usaping politika sa ating bansa. At isa po sa ating pag-uusapan ngayon, ang hiling ni Senator Bato, the authentic puncher de la Rosa sa TRICOM. Meron po siyang iminumungkahi, nag-iiyak na naman siya. Sana daw ganito, ganyan dapat ang gawin ng TRICOM. At ganun din po si Vic Rodriguez, patuloy na nagkakalat ng kanyang fake news. Tungkol na naman po ito sa 2025 budget. Bakit wala ka na bang ibang ma-issue? Ha? Wala ka bang alam na i-issue? Puro na lang budget? Wala ka bang pira? Di ba mga kababayan? Wala siyang mai-issue kundi budget. Ha? Wala naman siyang mapakitang sapat na ebidensya tungkol sa kabalbalan sa budget kasi tinitira niya naman po ang 2025 budget, no? At ganun din po si Congressman Ace Barbers, sinagot din naman yung kahilingan sa aking opinion ni Senator Bato, the authentic puncher de la Rosa. So bago natin ipagpatuloy, tayo po'y magpapasalamat sa lahat ng ating subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating video, sa mga taong tumutulong sa paglago ng ating channel. At ganun din po, special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners, sa ating mga guro. And may God bless us all. May God bless our country. And may God bless this Marcos administration and protect it from the evil forces, the likes of Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. So unahin natin mga kababayan, ito pong kahilingan ni Senator Bato, the authentic puncher sa TRICOM. Sabi po dyan sa balita ng GMA News Online, Bato urged TRICOM to also invite pro-administration vloggers. Yung pala yung hiling niya. Para sabi niya, para naman fair, para naman hindi puro DDS vlogger lang mga kababayan. Hindi bias, dapat fair, dapat pantay, patas ang playing field. Hindi yung ang pinupunto nyo lang ay puro mga DDS vlogger. Senator Bato, mamaya tatanungin kita. Basahin ko lang dito sa inyo yung kanyang quote na sinabi. Kasi kung interesado talaga sila na bibigyan ng solusyon yung sinasabi nilang fake news or kung ano talaga yung objective ng kanilang investigasyon, kung ito'y hindi panggigipit sa mga vloggers na critical to the administration, ay dapat imbitahan nila lahat, pati yung mga vloggers na favoring the administration, ay payag po ako dyan. Pero may isang condition. Ha? Senator Bato, mamaya tanungin kita, ha? Sabihin ko sa iyo yung condition. Okay? Ngayon mga kababayan, sabi niya pa, the senator question whether the hearings are genuinely, totoo daw ba that his intention is to aid of legislation or are being used to single out pro-Duterte bloggers critical of the current administration. Quote, lahat dapat fair. Hindi lang mga DDEs. They don't have to single out the DDEs vloggers. Lahat dapat iimbitahan nila para magkaalaman kung talaga ito ay in aid of legislation. Ha? The Mindanaoan senator also said that the TRICOM should ensure that its inquiry is free from politics. Okay. May punto po. May punto ka naman, Senator the Puncher de la Rosa. However, Senator de la Rosa, sino po ba ng mga vloggers and influencers ang majority nagpapakalat ng fake news? Sino bang mga vloggers at influencers ang nagpapakalat ng disinformation campaign? Yan ang tanong ko sa iyo. Gusto mo maging fair? Sige, magpatawag ang TRICOM, si Dan Fernandez, siya ang chairman dyan, o kaya si Paduano, ipatawag ninyo
yung mga pro-admin vloggers and influencers na alam ninyo na nagpakalat ng fake news. Kasi ayan ang isa sa mga gustong i-resolba in aid of legislation ng TRICOM na ito. Ang pagpapalaganap ng fake news, ang pagpapalaganap ng misinformation, malinformation, and disinformation, lalong-lalo na ang kampanya ng ating gobyerno sa ating West Philippine Sea. Kung makakita ka ng majority na pro-admin vloggers and influencers, i-call out ko si Dan Fernandez. Sige, Senator Bato. Kung majority ng pro-admin vloggers and influencers na nagbablog, nagpapakalat ng disinformation campaign, no? Sa West Philippine Sea, sa laban sa Pogo, o nag-disinform tungkol sa mga Duterte o sa inyong mga sinasabi nyong oposisyon. Sige, Senator Bato. Pero po, meron pong mga ebidensya na mostly mga DDS vloggers and influencer ang mahilig magpalaganap ng fake news and also sowing disinformation. Magbablog, magbibigay ng naratiba, pero walang mapakitang ebidensya. Diba? Kaya nga po yung mga tao, yung mga vloggers na yan na mostly ay mga DD shit, mga DDS minion supporter, ay pinapatawag para po tanungin sila, bakit ganito ang isa sa mga vlog mo? Katulad na lang nung inalimbawa ni Congressman Abante. Dinidisinform siya. Ano ang katotohanan doon? Pinakita ba ang katotohanan tulad kay Ears Barbers? Ginawan siya ng disinformation campaign, fake news. Alam nila mga kababayan kung sino ang mga yun. Kaya nga pinapatawag sila. O ngayon, meron ba silang nakitang pro-admin vloggers and influencers na nag-disinform laban sa gobyerno? Imposible naman mga kababayan. Pro-admin ka nga bakit mo i-disinform yung gobyernong sinusuportahan mo? Ang gagawin mo, ipopromote mo sila. Magpakita ka ng mga vloggers and influencer na dinisinform ang mga Duterte. Dinisinform ka. O ako, tinatawag kitang The Puncher Authentic. Totoo naman, ikaw naman ang nagsabi niyan. Sa mismong bunganga mo nagmula ang tinatawag na Puncher at Authentic. Dinisinform ka ba kita? Dinisinform ko ba si Bongo? O, nasasabihin kong tuta siya ni Digong? Totoo naman, di ba? Right hand siya ni Digong? O, loyal siya kay Digong? O, in a street word, in a kanto word, tuta ka. Loyal ka. Ganun di ba? Ginawan ka ba namin ng fake news? Ginawan ba namin ng fake news si Bongo, si Duterte? O sabihin ko si Duterte, mahilig sa word na patayan? O totoo naman. Ang ebidensya, yun na lang huling-huling proclamation rally ninyo. O bakit ka trigger? Diba? Kung gusto mo, sumama ka dun sa mga vlogger ng DDS na pumunta sa Kongreso, suportahan mo sila sa Supreme Court pala. Sumama ka dun sa pagpapile nila ng TRO. Diba? So kung sa palagay mo hindi fair, and then file a complaint. Kung saan forum dapat, diba? Ikaw naman ba to? Pinakikialaman mong pati yan para lang mapag-usapan ka, no? Ikaw ba pinakikialaman ka nila sa iyong ginawang mga hearing? Wow, para lang po mapansin si Bato. Good or bad publicity, he needs to grab the headlines. Parang si Marcoleta. O tandaan ninyo, si Bato po ay re-electionist. Ibasura nyo po yan. Wala pong gagawin sa Senado yun. Magpapapogi lang po yan sa Senado. Walang gagawing maganda yan mga kababayan. Ha? Kung pipwede lang po, wag nyo na pong ibalik itong mga ito. Nakakaasar mga kababayan, nakakapika na talaga. Oo. Ha? Ina talaga O ngayon, si Vic Rodriguez naman mga kababayan. Ha? Si Vic Rodriguez muna bago tayo pumunta kay Kong Ace Barbers ha. Kasi itong si Vic Rodriguez, nagpapakalat na naman ng fake news tungkol sa budget. Dito po, courtesy po to ni Miss Teya Tan. Isinare ko po sa aking Facebook
page, Miss Teyatan, pahiram po ng iyong post, ano? Yung dito po, Attorney Vic Rodriguez and his fake scandal. Sinasabi po kasi ni Vic Rodriguez, ayan po, 65% ng 2025 budget nagastos na. Bakit ang bilis? Even though nagtatanong siya, hindi niya naman mapakita kung paano ginastos ng gobyernong ito ang 65% ng 2025 budget. Bakit daw ang bilis? O ito, Vic Rodriguez, pinakita sa iyo, ha. Dito po, sa post ni Teyatan, in-explain niya yung pinakita rin ni Yusek Gladys Hope Libiran ng DBM. Diyan pala sa budget natin, may dalawang classification ng budget releases. Isang comprehensive at isang porsaro. Yung comprehensive, binibigay po yan para po sa mga departamento, they have immediate access for their immediate expenses. Ano po yung mga immediate expenses nila? Yung mga implementation ng programs, mga salaries, and to operate the department smoothly. It doesn't mean that the money is gone. It is simply there for their easy access. Ayun po eh. Pero si Vic Rodriguez nagastos na kaagad, kaya sabi niya, wala ng pera pagdating ng taon ito, ng katapusan ng taong ito, uutang na naman. Ang insinuation, mga kababayan, ninakaw na ng Marcos administration, kinurap na, ganon ba Vic Rodriguez? O yung pangalawang classification, 2 types pala, types, for issuance of SARO. Ito, yung pondo na kinakailangan pa ng mga kaukulang dokumento, additional projects, additional documents for approval. Halimbawa, papagawa ka ng may proyekto ka, napakalaki, milyon. Ang sabi ng DBM, okay, we need more documentation. Ganon. Hindi ka agad i-release ang pera. 'Di ba? Naku, Vic Rodriguez, nagnanaratiba ka pero hindi mo kayang maidepensa. Binutata ka ni Yusek Gladys Hope Libira, no? Nakakahiya ka naman. Sabi pa dito ni Teyatan, in short, when they say 65% of the budget has been released, it doesn't mean it has been spent. It just means agencies have access to it for essential expenses like salaries, ongoing projects, disaster preparedness, and day-to-day operations. O yun naman pala, Vic Rodriguez eh. O ayan, di ba, Bato, tingnan mo ang kasamahan mo, nagpapakalat ng fake news. O Vic Rodriguez, tingnan mo to. Bakit nung time ni Digong, nung 2018, at 2017, si Digong, yung budget release niya rin, 78.8%, pero hindi pa tapos yung 2018, na-release na. Nung 2017, 65.7%, na-release na rin, pero hindi pa tapos. Hindi pa tapos ang taong yon. Bakit hindi ka nagngangak-ngak doon? Bakit lagi mong binibira itong Marcos administration? Di ba? Paano? Clout chasing ka eh. You are using the popularity of my president for your own benefit. Tang ina talaga. Fake news para lang, parang si Bato, si Marcoleta, the PDP laban o the PDP senatorial bets needs to grab the headlines. Mga inutil. Oy, Vic Rodriguez, umayos ka. Hindi ka mananalo. Hindi ka magiging senador. Gago. Fake news. O yan, dapat ipatawag yan. Ipatawag nyo yan sa Kongreso. Tang ina talaga. O ngayon, punta tayo kay Ace Barbers. Ano po ang sabi ni Ace Barbers dyan sa pagpapatawag sa mga dede shit? Bakit puro dede shit? Sila ang majority nagpapakalat ng fake news eh. Sila ang mga disinformation specialist eh. Diba? Ano sabi ni butihing Congressman Ace Barbers? Did they say entrapment? Why will we waste our time in detaining them if we don't have any basis? They give too much importance to themselves. O ayan, buti nga sa inyo. Anong palagay nyo sa sarili nyo? Sobra kayong importante? Takot na takot kayong makontempt? Makokontempt kayo kung hindi nyo kayang sagutin ng totoo at tama yung mga tanong sa inyo. Meaning you are withholding information that can shed light to the truth. Takot na takot kayo. Ibig sabihin, sabugang wetpacks ninyo.
Feeling nyo ba kayo ang heroes? Kayo lang nagmamahal sa bayan? Sa tingin ko, pag ayaw mong ma-regulate, ayaw mong madisiplina, may plano kang iba, correct, I agree, mga kababayan. Kung alam nyo, na tama yung mga pinagsasabi nyo sa inyong mga vlogs, sa inyong mga sinulat, hindi kayo matatakot dito. You will face it head on. O sinong mga nandoon, naimbitahan si Mark Gamboa, yung running for senator, si Attorney Attorney Castro, nandoon sila, si Attorney Enzo, hindi naman siya kinontempt ni Marcoleta. Diba? Pinako-contempt siya ni Marcoleta, pero sabi sa kanya, you are not a member of this committee. Hindi pumayag yung committee na ipa-contempt si Attorney Enzo. Diba? Kung talagang matapang kayo na sa inyong katotohanan, wala kayong nagawang mali, parang si Attorney Claire, napanood ko yung video niya na pinapatawag siya, inimbitahan siya. Sabi, anong nagawa akong fake news? Hindi naman siya ganong natanong doon. Kumbaga, hiningan lang siya ng kanyang opinion. Yung ba, pinakontempt ba si Attorney Claire? If you really on the side of the truth, you will not duck in your vlog na ganito, yung freedom of speech ko, tatakbo ako ng Supreme Court. Ayan, anong ginawa sa inyo ngayon ni Paduano? Show cause order, testificandum. Pag hindi pa kayo umatem, warrant of arrest na kayo, mga animal kayo. O Senator Bato, yan ba iniisip mo hindi fair ang TRICOM? Ang hindi fair dito ang mga DDS They like to utter statements or a narrative that they cannot support. So therefore, they are a fake news maker. Bakit naman kami ng mga pro-admin vloggers and influencer ipapatawag diyan na hindi naman kami nagpi-fake news? We are supporting them. We are also for the fake news na mawala yan. We are also against the disinformation specialists, mostly the China, mostly on the West Philippine Sea. Ba't kami papatawag ni Dan Fernandez, ni Kong Paduano, suportado namin sila? Hindi naman kami gumawa ng fake news. Majority of the DD shit are the ones propagating, spreading fake news. Tang ina ninyo. Tang ina mo talaga ba to? Ikaw din, Vic Rodriguez, fake news ka. Ayusin mo. Puro ka budget, mukha kang pera. Buti pa si Ace Barbers. Saludo po sa TRICOM, sa Quadcom. Okay? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.